Ayun, naalala ko nung nagre-review ako, hanggang ngayon pa rin naman gano'n. Lagi nilang sinasabi, "Uy, madali lang daw yung HPGE. Magkakabisado ka lang daw ng formula tapos isa-substitute mo lang, then makukuha mo na yung sagot." Ayun, naniniwala naman ako. Kaso lang, ang problema ko yung pagme-memorize ng formula. Dun ako nahihirapan, lalo na kapag napakarami na. Gaya ng pag-uusapan natin ngayon. O tingnan niyo dito, ayan. Naalala niyo ba kung ano yung mga yan? Yan yung bubungad sa'yo kapag mag-aaral ka ng soil mechanics. Introduction pa lang yan, napakarami ng kailangang ikabisaduhing formula. Isang parte diyan yung madali. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa video na 'to ay isang concept na puwedeng makatulong sa inyo na mabawasan yung kinakabisado niyo or isang approach na puwede niyong magamit sa pagso-solve ng mga problem sa soil properties. Ayun, sige. Simulan na natin agad 'yan. Ngayon bago tayo dumako dun sa mismong discussion, i-recap muna natin kung ano yung meron sa soil o yung mga soil component. Kapag kumuha ka ng soil, lumabas ka ta's kumuha ka ng soil, ano yung mga makikita mo? Ang makikita mo ay yung solid, water, saka air. Para siyang solid, liquid, saka gas. Kaya nga tinawag itong phase relationships. Kasi parang meron siyang phases of matter. Ayun, yan yung meron sa ating lupa. Ngayon, merong iba't ibang unit weight ang lupa. I-disregard na lang muna natin yung effective unit weight, ha. Hmm. Dito lang muna tayo sa tatlo. Ano yung tatlong yan? Una, yung dry unit weight. Yan. Dito sa dry unit weight, ito yung unit weight kapag hindi mo kinonsider yung tubig o kapag walang tubig doon sa voids. Ayun siya, walang tubig. Ito yung voids, yung black. Yan, wala siyang laman. Meaning, dry siya o dry unit weight yung tawag. Dito naman, kapag merong konting tubig yung voids, since merong konting tubig, siya ay moist unit weight. Dito naman sa pangatlo, kapag puno na ng tubig yung voids, yan ay tinatawag na saturated unit weight. Okay ha, unit weight ha? Ibig sabihin ng unit weight, weight per unit volume ng bagay o ng substance na yon. Parang weight unit. O dapat nga weight unit eh. Joke lang, joke lang. Unit weight yan. Ngayon, anong mapapansin nyo rito sa ating illustration sa tatlong unit weight ng soil? O anong mapapansin nyo? Mapapansin nyo na magkakapantay lang yung level ng solid. Yung amount ng solid sa iba't ibang unit weight ng soil, same na soil ha, ay hindi nagbabago. The amount of solid does not change. Kapag nagsishift tayo from different unit weights, ang nagbabago lang ay yung amount ng tubig at hindi yung amount ng solid. Kung ganun, ba't hindi na lang natin paghiwalayin yung water sa solid since hindi lang rin naman nagbabago yung solid eh. Parang constant lang. Dun manggagaling sa question na yun, yung pag-uusapan nating concept ngayon. Okay? Okay, next na tayo. Ngayon, what determines the weight of a soil? Ano yung component ng timbang ng iyong soil? O pare, tinimbang mo yung soil mo. Ano yung mga bumubuo roon? Siyempre, yung solid, saka yung water. Yung air ay negligible ang ating weight. Yun. Meron man siyang air, hindi na natin pinapansin kasi magaan lang naman siya. Pwede natin i-simplify na ang bumubuo sa timbang ng soil ay yung solid na laman niya at yung water na laman niya. Ambag ng solid saka ambag ng water. Okay? Okay.
Ayan, parang ganito siya. The soil unit weight of a water can be broken down into two components. Ayan, yung solid saka yung water. Ayan. Or kapag sinulat natin siya as formula, magiging ganito siya. Ayan. Yung total weight ng soil ay yung ambag na weight ng solid saka yung ambag na weight ng water. Tandaan natin na hindi nagbabago yung amount ng solid, kaya hindi rin nagbabago yung weight ng solid. Ayan. Ano naman? Paano naman natin magagamit itong approach na 'to sa pag-analyze natin ng soil properties? Sige, proceed tayo. Proceed po tayo. Bago natin ituloy, ito yung HPGE hack na in-upload namin dun sa aming, Facebook, iyon. Ang pinaka-ano lang nito, pinaka-gist ay yung kapag nag-add ka ng +1 doon sa iyong, void ratio sa moisture content, nagiging total yung nasa numerator. Parang magic lang ba? Maliit na trick lang. Magpu-plus ako ng 1, magkakaroon ng total. Parang 1 nga yung letter T, eh. Sige. Try natin ngayon mag-derive ng formula. Ayun, ngayon, ang natandaan natin dun sa nakaraang discussion natin na the amount of solids in a soil doesn't change. Sabi, 'di ba? Hindi nagbabago yung amount ng solids sa isang soil. Kapag nagshi-shift siya papuntang iba't ibang unit weight, ang mababago lang ay yung amount ng moist o amount ng water na meron sa voids. Bale sabi rito, meron kang WS/VT. Yan. O yan yung weight na ambag ng solid. Tinawag natin yang solid weight per unit soil volume. Sabi rito, weight ng solid over volume total. Ano ba yan? Di ba yan yung dry unit weight? Meaning, the amount of solids does not change or the amount of solids do not change. Implies na laging may dry unit weight. Kahit saan kang pumuntang uri ng unit weight ng soil, laging built-in yung dry unit weight. Ayun siya, laging may dry unit weight. Ayun. Ngayon, dry unit weight. Ano ba yung formula ng dry unit weight? Alam na natin yung formula, di ba? Ang formula niyan ay dalag tayo. Okay. Ang formula ay GS over 1 plus E gamma ng water. Ayan. Ang kanyang formula. Simple lang siya, madali lang siyang kabisaduhin. No, kung i-derive natin siya, ganitong mangyayari. Okay. Solids. Kung may solid tayo, yung solid na yan ay meron ring sariling unit weight, di ba? Ano ba yung unit weight ng ating solid? Ang unit weight ng ating solid ay yung weight ng solid over yung volume ng solid lang, hindi ng buong soil. Kasi unit weight nga lang ng solid. Ayan. Ngayon, meron tayong tinatawag na specific gravity. Ayan. Ang specific gravity ay merong iisang definition. Yan yung unit weight ng bagay na yon. Dito ay yung solid over yung unit weight ng water. Ayan. May dalawa kang formula. Ngayon, ang hinahanap natin dito ay si W sub S. Ayan, nakikita natin siya dito si W sub S. Kunin natin siya. Ngayon, ang weight ng solids ay equal sa volume ng solids times unit weight ng solids.
Yung unit weight ng solids natin ito, 'di ba? Oh, kaya ilipat natin doon si unit weight ng water. Ang unit weight ng solid ay magiging Vs times, oo, times yung iyong Gs gamma W. Yan ang iyong weight ng solid. Oh, okey na tayo dito sa una. Okey na tayo dito sa una. Yung nasa baba, paano yan? Volume ng total. 'Di ba meron tayo sa Hacks niyan? Sabi ng Hacks, kung meron kang void ratio, which is equal to volume ng voids over volume ng solid. Kapag mag-a-add ka ng 1, magiging total ito. O ayan. Ibig sabihin, 1 plus E is equal to ito 1 plus E is equal to VT over Vs, or pwede natin makuha sa VT. Si VT ay magiging Vs times 1 plus E. Yan. Meron ka ng Ws, meron ka ng VT. Ayan, pwede mo na makuha yung formula ng gamma dry. Magbago tayo ng kulay ha. Okay, bago tayo ng kulay, saglit lang po. Ayan. Ang gamma dry mo ngayon ay equal sa Ws. Ito. Vs times Gs gamma water over yung VT natin, ito. Siya ay Vs times 1 plus E. Ayan, nakikita nyo na. Kapag kinancel mo to, lalabas yung Gs gamma W over 1 plus E. Meaning, kung gusto nyo magkaroon ng parang intuition dito sa formula, lahat ng may 1 plus E, ang sinisignify niya ay total volume. Diba? Kaya, kung may VT tayo dito, lalabas at lalabas yung 1 plus E. Ang sinisignify niya ay yung total volume ng soil. Ito yung void ratio, ito yung volume ng solids. Equal to 1. Ngayon, itong Gs times gamma W, ito yung weight ng solid. Which is obviously, totoo naman. Kasi solids ang dinidenote nitong Gs. No, yun yung discussion sa formula ng dry unit weight. Ayun, katuloy ng discussion natin sa soil properties. Doon sa una nating derivation, na-derive natin yung weight na ambag ng solid sa total weight ng soil. Ngayon, ano naman yung weight na ambag ng water doon sa unit weight ng soil? Yung weight na ambag ng water ay yung weight ng water over sa total volume ng solid. Ayun. Paano natin i-express ito? Gamit yung mga E, mga W na meron tayo. Ayan. Hulaan na lang natin, syempre. Kung meron tayong water, di ba? Gaya nung sa solid, meron din tayong unit weight ng water. Yan. Ang unit weight ng water ay weight ng water over volume ng water. Hindi siya total volume. Yan yung unit weight ng water. Yan. Magagamit pa natin yan. Tingnan na lang natin. Ganito. Ngayon, weight ng water daw. Saan ba tayo makakita malimit ng weight ng water? Sa mga property na meron tayo. Yung paborito natin, si moisture content. Ayan. Balik tayo kay moisture content. Si moisture content o water content ay yung weight ng water over yung weight ng solid. Ayan. Yung weight ng water over yung weight ng solid. Kukunin natin si weight ng water. Ilipat natin si weight ng solid sa kabila. Magiging weight of water is equal to W over o W times weight ng solid. Ayan. Lumabas na yung weight ng solid. Bali, yung magiging derivation natin dito, maraming paraan. Maraming paraan para ma-derive ito. Pero, ito ay base doon sa naging discussion natin kamakailan.
gagamitin natin yung mga na-derive natin doon. Okay? Kung gusto niyo ibang derivation dito para mas maging intuitive yung pagkakakilala niyo dun sa formula, okay lang naman. Pero dito, nakita natin si WS. Alam na natin kung ano si WS, eh. Puwede natin siya i-represent as, okay, si WS ay, ayan, Vs times GS gamma water. Ayun. Ayan na si WW. Kasakit naman sa mata niyan. Ang sakit naman sa mata niyan, sir. O sige, bawasan natin yan mamaya. Yung VT, ang sabi namin sa inyo, yung VT po ay si 1 plus E. 'Di ba? Gamit nung natin, yung hacks natin. Si VT ay si Vs times 1 plus E. Yan, 1 plus E. Ngayon, para makuha natin yung formula ni WW over VT, i-substitute na natin yung meron tayo. Ang meron tayo ay si ito, W VSGS gamma W over si VT ay si Vs times 1 plus E. Ayan. Makikita natin na maka-cancel yung Vs. Ayan. Ang matitira na lang ay W times GS gamma water over 1 plus E. Alam natin na yung GS gamma water over 1 plus E, si dry unit weight. Kaya magiging moisture content times dry unit weight. Ito yung nagsisignify sa ambag na weight ng water doon sa ating soil. Ayan, mapapansin nyo. Kuya, bakit ganyan? Bakit lagi nakakancel si Vs? Actually, yung mga formula na to ay na-derive kapag kinonsider natin si volume ng solid as equal to 1. Pero, okay na yung ganitong derivation. Okay?